Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. Ang bilis ng araw, no? Ilang araw na lang ay patapos na ang buwan ng Agosto. So, papunta na tayo sa September. So, yon sa September, nako excited na dahil syempre, simula na ang bakbakan ng Miss Cosmo. So, are you excited, guys? So, yon. Kaya naman, lahat tayo ay syempre, lahat tayo nag-aabang kung ano nga ba ang mga pasabog na mangyayari dito sa labanan ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Are you excited? Dapat excited ka kasi si Atisa manalo ang lalaban. Malay ninyo, makuha niya ang corona ng Miss Cosmo 2024. Ayan ang kauna-unahan na talaga namang, oh my gosh, nakakaloka. Diba? Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Diyos ko, bumoto na kayo dahil nagsimula na nga ang botohan para sa batch ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. Both Maria Atisa Manalo Philippines sa Cosmo Social Ambassador. So, paano boboto? Napakasimple lang. Pumunta kayo sa page ng Miss Cosmo and then of course, i-follow ninyo ang page nila. And then, how to vote. Step 1, like and follow the Miss Cosmo Facebook page. Like po ha, hindi po heart. So yon, this is the mandatory to validated your vote. Vote step 1, it will be not counted. Step 2, vote you're counted for her photos. First, react, 1 point, comment, and then share. Ayon. And then, vote will be counted if your vote have a like and follow voting platform. And then number 2, ayun na, kailangan daw yung mga behavior natin. And then number 3, for any information regarding the Miss Cosmo Award, please contact by email media@misscosmo.com. So, yon. So, napakasimple lang. Kailangan yung tatlong instruction nilang gawin ninyo. Una, mag-follow. Pangalawa, mag-like. And then, mag-comment. So, yon. Para maging counted doon sa laban ni Atisa Manalo. Kung mag-follow lang kayo, ay walang ano yon. Kung magla-like lang kayo sa photos niya, pero hindi kayo nag-follow, hindi siya counted. So, kailangan talaga mag-like and mag-follow doon sa kanila at mag-comment na rin. So, ganun kasimple. So, nagpaparami sila ng account, kaya may ganyang botohan. Diba? So, yan. Ay, nako, nakakaloka, nakaka-excite. Pero ito, ang mas nakakaloka, Miss Grand. Kanselado ang kanilang final screening para sa kanilang pageant. So, medyo naloka tayo dyan kasi nga, hindi na naman tuloy ang kanilang final screening ng Miss Grand. So, na-move ng September 7. Ewan ko ba sa Miss Grand na yan, kung lalaban pa ba tayo o hindi. Kung ako sa kanila, mag-appoint na lang ako para tapos na ang usapan. Hindi naman kailangan magpa-pageant kasi huli na rin at gahol na rin sa oras para sa pag-prepare ng kandidata. So, imagine ninyo 2 weeks, anong mangyayari sa preparasyon ng kandidata. So, for sure, ligwak tayo dyan, lalo na pag kinuha nila ay baguhan na, alam mo yon, baguhan na, tawag dito, na candidates ang mananalo. So, ang balita ko kaya daw na-move kasi daw ang bench fashion show ay magaganap this coming 29 or 30th. So, kailangan muna yung mga ibang sasali daw kasi dito ay mag-aano sa sa bench fashion show. Kaya, ayon, binub na nila ng next week. Baka may mga inaabangan sila kasi mga candidates na kasali nga dito sa bench. Di ba? At ito pa ang sumunod natin, chika. Para sa sumunod natin, chika, syempre nakakaloka. Pasabog ng
Miss International Queen. Ayun nga. So, sinabi niya, last minute, dapat daw, ang suot-suot daw ni Miss Philippines, yung color green pala yung dapat niyang susuotin. Kasi meron pang paano na elements. Alam mo yon, may pabongga pa. Alam mo, sa totoo lang, agree ako dito sa green gown niya. Kung ito yung sinuot niya, parang feeling ko mas maganda ang eksena, mas kabog, kaysa dun sa red. So, parang feeling ko dapat yung red ang ginamit sa prelim, tapos yung green ang ginamit sa finals night. Para mas, alam mo yun, mas tumaas yung score. Di ba? So, yun. So, maling discard, di ba? Parang feeling ko, hindi naman, tama lang. Kaya lang, ayun nga, so medyo hinayang lang ako na sana mas nairapan niya sana to ng bongacious kung ito ang sinuot niya noong coronation night. Kumbaga parang mas iba yung dating, di ba? Mas bongga, mas matapang, mas panalo. So, yan. Pero ayan na, nandiyan na yan. Ano pa ba magagawa natin? O, di ba? Mama Sam, kung mag-a-appoint ang Miss Grand, tingin mo, dapat ba bang i-appoint na lang nila itong si Herlyn Budol? Si Herlyn Budol na walang malahi, charot. Ako para sa akin, yes. Kung ako sa kanila, kung mag-a-appoint sila, ang papuntahin nila sa Miss Grand, I think si Herlyn Budol. Bakit? Kaya kasi ni Herlyn mag-prepare sa 2 weeks na preparasyon. So parang feeling ko mas kakabog si Herlyn kung siya yung ipapadala natin. Parang kaya natin makipaglaro talaga ng bonggang-bongga dito sa Miss Grand. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa September 7. Ito namang Miss Grand Philippines na to, pa-surprise naman di ba? Anyway, so, kung kaya nilang i-appoint si Herlyn Budol, bakit hindi? Dahil alam naman natin na isa din to sa mga gusto ni Mr. Nawat na mag-compete dito sa Miss Grand International. At kung si Herlyn Budol yung ibibigay nila, mas bongga kasi mas palaban, mas panalo, mas eksenadora. Diba? So, yun. So, good luck sa atin kung sino nga ba ang maipapadala natin dyan sa Miss Grand ngayong taon na to. And then, para naman sa sumunod na chika, syempre, pambato natin sa Miss Aura. Ready na rin para makipagpukpukan sa Miss Aura International. Tingin mo, Mama Sam, siya nga ba ang kukuha ng corona ngayong taon na to? Syempre, hindi natin alam kung ano yung ipapakita niya sa Miss Aura International, kung paano nga ba siya naghanda, kung ano nga ba ang preparasyon na talagang ipapakita at hinanda niya para sa laban niya. So, kung ako tatanungin mo, kung ganda ang pag-uusapan, may ganda. And then, sana lang talaga na-prepared niya ng maigi yung sarili niya para sa competition. At abangan natin kung ano ang pasabog na gagawin niya para sa laban niya dito sa Miss Aura International. Syempre, usapang gandang binibini naman tayo. So, anong masasabi mo, Mama Sam, sa pambato natin sa Miss Globe? Tingin mo siya kaya ang kukuha ng corona ng Miss Globe ngayong taon na to? Well, sa October din ang kanyang competition sa sa Europe, di ba? Ang Miss Globe 2024 natin ay talagang masasabi ko maganda ang pambato natin. Parang feeling ko well-prepared siya at hinahanda na kasi siya ng Binibining Pilipinas. Alam naman ninyo ang Binibini, talagang mabusisi sila pagdating sa kandidata. Makikita mo talaga yung transformation ng kandidata nila at ayun, pinaghahandaan ng bongga-bongga. So naniniwala ako na kaya makipagpukpukan at makipagsabayan ng pambato natin sa international pageant. So, naniniwala ako na kaya niya marating kung ano ang narating ng Miss Globe natin noong nakaraang taon at baka malagpasan pa, diba? So, yun. So, good luck. Tingnan natin kung ano ang ipapakita niya. At para naman sa sumunod na chika, pambato ng Singapore na LGBT Queen. Tingin mo, Mama Sam, kakabog ba to sa Miss Universe? Actually, maganda din siya, no? May beauty din talagang ino-offer. And then, tignan natin kung ano ang kwento, ano ang meron sa pambato ng Singapore, kung ang Singapore ba ay makakasabay sa mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe, kaya nga ba niya makipagkabugan. So, malalaman natin yan in the future. But for now, masasabi ko, maganda siya. Para siyang si Aubrey Miles, di ba? So, yun. So, beauty na meron siya ay talagang kabog. At tingnan natin kung saan makakarating ang pambato ng Singapore sa competition na Miss
Universe. Speaking of Miss Universe, pambato ng Venezuela, talaga namang ready to the fight na. Nakita natin ang transformation niya. Oh my God, sobrang payat niya ngayon. Talagang masasabi ko, pinaghahandaan niya na talaga ang competition at bongga ang beauty na meron siya. So, I'm so excited for her para sa laban niya dito sa Miss Universe. So, good luck kay Miss Venezuela. And then, of course, pambato natin sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sa, marating na kaya ang narating ni Michelle D or malalagpasan niya pa? Well, sabi ko nga doon sa live ko kahapon, kung ano ang mararating ni Michelle D, ni Chelsea Smith, magiging happy ako. Kung mararating niya yung narating ni Michelle D, syempre so much karangalan yan sa atin. So, ngayon, ang hinahangad ko lang ay makapasok siya sa semifinals ng Miss Universe. And then, tignan natin kung aariba nga ba siya sa competition na to. So, hindi natin masasabi yan for now. But, syempre, ngayon, siguro mas maganda maghangad na muna tayo na makalusot lang siya sa semifinals ay okay na, di ba? Kasi hindi mo alam. Mahirap Mahirap na mag-expect ka ng more. But, nandoon ako, naniniwala naman ako na kakabog naman ang Chelsea manalo. At alam mo yon, paghahandaan niya ng bonggang-bongga ang laban niya sa Miss Universe, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Bugang Atisa Manalo versus ng Thailand, Mama Sam. Tingin mo, sino ang aariba? Well, so tapos na yung botohan nila, di ba? So ngayon, susubukan naman yung lakas ni Atisa Manalo para sa botohan. So, si Vietnam nakalusot na, si Cambodia nakalusot din, si Thailand nakalusot din, and then tignan natin. Kaya kayong lahat, guys, ini-invite ko kayo na sana makabisita kayo doon sa Miss Cosmo para bumoto for Atisa Manalo. Diba? So, supportahan natin ang Atisa Manalo para, alam mo yon, marating natin yung laban natin na mas panalo, mas bongga. At naniniwala ako na kaya nating malagpasan yung boto na meron itong pambato ng Thailand. So, yon. So, malalagpasan niya ni Atisa Manalo at magdodominant si Atisa Manalo sa lahat. Ako, para sa akin, siguro, malakas ang kumpiyansa ko na kay Atisa Manalo ang corona ngayon ng Miss Cosmo International. Magtiwala lang tayo sa kandidata natin. At alam mo yon, kakabugyan ng bonggang-bongga. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo? Syempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.